Kung ganoon, ang una niyang pag-ibig para sa sanglibutan na denominasyon, bumalik na siya diyan. At hindi na iyon makakapanganak pa ng isang totoong tunay na Kristiyanong ipinanganak na muli. So yun po ang tinig na ating mga napropeta, mga kapatid. Sa muli po ang bawat isa, tayo po yung tayo. At tayo po yung mga muna ng isang awitin at sabi ng isan mo. Yung isan mo ang puso ito. Pususin mo ng iyong espiritu. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan santo ng isan mo ang puso ito. So bago po tayo tuloy magsiupo mga kapatid, nais kung tayo po ay bumasa po ng salita ng ating Panginoon. Ating buksan ng ating mga Biblia at ating basahin po mga kapatid ng salita ng ating Panginoong Diyos dito sa Psalms, Old Testament, chapter 138, verse 8. Sabi po dito sa Psalms chapter 138 verse 8 sa Wikang Banyaga, "The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endured forever. Forsake not the works of thine own hands." Sa Tagalog, pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay. Mahal po magsiupo ang bawat isa mga kapatid. So sa di pagkakatagal, nais ko po dumiretso na sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At naway ito po ay makapagbigay sa bawat isa ng karagdagang kaalaman. At ito po ay makapagbigay sa atin ng kalakasan. Now, ang subject natin ngayong gabi, it's all about God perfecting His own creation. Ulit, ang title is all about God perfecting His own creation. Mula dun sa talata na binasa natin sa Psalms 138 verse 8 kung saan dito po hinango ang ating pag-aaralan ngayong gabi sa maikling oras mga kapatid. Ngayon, nais ko po talakay muna kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng perfecting. Ang salitang perfecting ay nangangahulugang ginagawang ganap, pinapaging sakdal, o hinuhubog upang maging kumpleto o perpekto ang isang bagay. Tama po ba mga kapatid? Ulitin ko, ang salitang perfecting ay nangangahulugang ginagawang ganap,
pinapanginsakdal, hinuhubog upang maging kumpleto o perpekto ang isang bagay. Ngayon, nilingit sa bagay sa mga kapatid, ang ginagawang pagganap o pagpapanginsakdal o paghuhubog sa isang bagay para maging perpekto ay may proseso na ginagawa. Tama po ba mga kapatid? Ito po ay mayroong proseso. Isa sa mga halimbawa, sabi na dito, unang-una ay pag-aayos, paglilinis, paghuhubog, at pagpapabuti hanggang maabot ang tamang kalalagayan o layunin. Tama po ba mga kapatid? Siyempre, bago maging perpekto ang isang bagay, ay mayroong proseso na ginagawa. Tama ba? Halimbawa na lang, yung pulpitong ito, mga kapatid. Bago po ito, nabuo ng ganito, siyempre, mayroon kaming proseso na ginawa. Tama po ba? At yung mga prosesong yun ay ang aming ginawa at in-apply para mabuo ito. At ito'y naging perfectong pulpito sa harapan natin. Amen? Siyempre, unang-una, kailangan mo handa ang mga materyales. O hindi muna. Bago muna, kami po ay ako nag-isip ng paggagayahan, mga kapatid, ng pulpitong ito. Siyempre, nag-research, naghanap kung saan, kung ano ang magiging itsura ng pulpito na itatayo natin dito. Hanggang sa makakita ako ng pinagayahan ko nito. Then hanggang sa ikalawang bahagi ay yung makabuo ko ng mga materyales. No. Siyempre, pangalawa ay yung pangatlo pala, ay yung gagawa. Siyempre, ako na rin ang gumawa. Yung mga gamit naman, materyales, at paano marunong naman. Siyempre, ilang araw din, bago mo nagawa to, isang araw, mga kapatid. Hanggang sa isang araw, dalawang araw bago namin natapos ito ni Jonathan. Kaya pa ni Jonathan ang gumawa nito. Kasi bukod sa, ito yung nabunan namin, binalutan pa namin ng tela. Pero mga kapatid. So, hindi rin ganun madali. Hanggang sa nabuna. Ito na siya. Ito niya mga kapatid. So, tingnan ninyo, tama. Ang sabi nga dito, ang salitang perfect ay nangungulugan, ginagawang ganap, pinapanisakdal o hinuhubog upang maging kumpleto, perfecto ng isang bagay, pero may proseso na ginagawa. Tama ba? Pag-aayos, paglilinis, kumbaga paghubog at pagpapabuti hanggang maabot ng tamang kalalagayan o layunin. No. Now, kung titingnan natin mga kapatid, alam nyo pa, balik tayo sa way back in the creation of God. From the beginning. No. From the book of Genesis. Kung titingnan nyo mga kapatid, from day 1 to day 6, no. Sabi nga doon nilalang ang lahat ng bagay. Alaan natin, from day 1 to day 6, no, doon po nilalang ang lahat ng mga bagay. Mamaya-maya isa-isahin natin. Pero lagi niyong tatanda mga kapatid, sabi nga doon, hindi talaga siya exact isang araw lang. Tandaan natin yan. Sabi ng Bible, one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. No. Kaya nga, ang 6 na araw na yon, kung babasahin ninyo ang Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2, mga kapatid, kung saan doon natin malalaman, kung doon natin mababasa, no, kung paano inisa-isa ng Diyos lalangin ng lahat ng bagay. From day 1 to day 6. Hindi talaga siya day 1 to day 6 yung literal na araw. Day 1,000 hanggang sa ika-6,000 taon. So, 6,000 years ang tinagal. Now, sa loob ng 6,000 years na yan, ang Diyos ay lumikha. Sa unang araw, God created light and separated it from the darkness, establishing day and night.
Yan ang day 1. Sa day 2, God created the sky or firmament, separating the waters above from the waters below. Yan ang day 2. Day 3, God created dry land and oceans and caused the earth to produce vegetation, seed-bearing plants, and fruit trees. Sa ika-4, sa day 4, God created the sun, moon, and stars to govern the day and night and to mark season, days, and years. Day 5, God created the creatures of the sea and the birds of the air and blessed them to multiply. At ang ika-6 na araw, God created all land animals and as the crowning achievement of creation. And mula din sa ika-6 na araw, made human beings in His own image and likeness to care for the earth. Mga kapatid. Kuha natin? Now, sabi dito ni Brother Branham, if you notice in creation, the first thing that was created, of course, was light. Ito yung binasa natin kanina, dun sa unang araw. You come on down through the creation, the last thing was created was what? A man. Dun sa ika-6 na araw. Tama mga kapatid? And the woman was made after man. All right. The first, last thing that was created of God's creation is mankind. Kuha natin mga kapatid? No. So, mula dun sa mga binasa natin, buksan natin ang Genesis chapter 1 verse 31. Ano ang sinabi dito sa Tagalog na lang po, kapatid? Sabi po rito sa Genesis 1, verse 31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito na napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Ayun. So malinaw doon sa Genesis chapter 1 verse 31, sinabi ng Diyos na makita niya ang lahat ng kanyang nilikha. Sabi niya, narito, at sinabi niya, napakabuti. At nang magkahapon, nang magkaumaga ang ika-6 na araw. Ngayon, ang sabi dito, alam niyo ba mga kapatid, when God made the first man, He made the heaven and the earth, and when God stood back on the old creation and looked upon it, He didn't look upon it to judge it. He looked upon it, said, how good it is. He admired it. Oh my, you see it. He looked and seen how good it was, everything. How good it was. Everything was perfect. The trees and everything. The man, the woman, it was all perfect. He said, it's very good. So malinaw mga kapatid, mula dun sa mga nabasa at nabanggit dito ni Brother Branham, lahat ng mga nilalang ng ating Panginoong Diyos from day 1 to day 6, sabi nga doon, mga kapatid, everything was perfect. Tama ba? It was all perfect. Sapagkat sinabi ng Bible sa Genesis 1:31, sabi doon, nang makita daw ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, narito ay napakabuti. Pansinin nyo na lang ang earth, mga kapatid. Walang makapagpaliwanag kung baga saan. Bagamat may pagpapaliwanag na ang siyensya kung bakit lumuluta ang earth sa atmosphere. Tama ba? Ay, sa outer space. Space ba? Tama ba? If I'm not mistaken. Minsan ba natanong nyo kung bakit bukod sa earth, merong iba't ibang planeta pa? Nandiyan ang Saturn, nandiyan ang Mars, Venus, Pluto, yung isa, yung pinakamalayo. Meron pa nga na-discover na bukod sa Pluto, meron pa. I don't know kung anong pangalan nun, mga kapatid. Lahat ng yan ay may purpose o dahilan.
Yung bakit may stars, bakit may sun, bakit may moon, no? So, lahat ng yan ay may pagpapaliwanag kung bakit yan ay naririyan. Tama ba mga kapatid? Then, ang isa lang sa mga nababalitaan ko at napanood ko sa isa sa mga pinagdedebatihan pa rin ngayon kung paano sila nag-exist. Tama ba? So, sa ibang mga pag-aaral, sabi nila dahil sa Big Bang Theory na nagpanggaan, kaya nakikita ang Earth, iba't ibang mundo, etc. Tama ba? Search nyo na lang. Then, sa ibang mga pag-aaral naman, kung ang Biblia, ang maging batayan, mayroong iisang bukod tanging naglalang. Tama kapatid, na nilikha ang lahat ng bagay. Kuha niyo mga kapatid. So, noon, syempre, kung wala tayong Diyos sa buhay, mahibabaw ang Kumbaga, kung wala kang Diyos, siyensa. Doon ka papanig. Tama mga kapatid. Pero tayo may Diyos sa buhay na pwede likuran, syempre, hanggang ngayon naman, actually, syempre, kapag maglalabas ka ng isang pag-aaral, kailangan mayroong resibo. Tama mga kapatid. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin naman talaga nilang napapatunayan na galing talaga sa ng pagkaan, tawag yun, Big Bang, Big Bang Theory ba? O, so kaya nabuo yung mga yan. So, wala pa rin patunay na yun talaga ang dahilan. Meron man, pero hindi na para halongkatin ko kung ano man yun. Kasi meron naman yung talaga tayong batay which is ang Bible, mga kapatid. O paano niliga. Yan. Then, kung titignan niya mga kapatid, dati, tanong ko, bakit may Venus, bakit may Mars, bakit may Saturn, anong purpose ng mga yan? Sabi ng pag-aaral, yan ay inilagay para maging balance ang axis. No. Hindi magiging balance kung wala ang mga yan. Kumbaga, itinipo siya sa isang katawan ng tao, pagka kulang ng isang paa, imbalance, kumbaga abnormal magiging dating. Kaya mga kapatid, kung puro buwan lang at walang araw, hindi magiging maganda ang lahat ng nilalang dito sa lupa. Tama mga kapatid. No? At tatandaan natin na ang buwan, ang liwanag niya ay galing din naman sa araw. Tama ba? Ang liwanag niya ay hiram lang din naman sa araw. Now, kung titignan niyo pa mga kapatid, kung paano nilikaan ng Diyos ang mga hayop na para sa lupa lang at yung para sa mga hayop na nasa tubig, di ba? Halos lahat perfect ang mga perfecto ang mga tawag dito, kalalagayan. Tama ba? Sa tao na lang, hindi nilagay ang ilong sa puwet. Tama ba? Hindi nilagay ang mata sa tiyan mo. So, yun nyo mga kapatid, hindi maganda tignan. So, hindi nilagay ang bunganga mo sa likod ng ulo mo. Mahirapan ka magpakain. Tama mga kapatid? So, lahat ay ginawa ng Diyos na nasa maayos na kalalagayan. Perfect ang lahat. Tama mga kapatid. At kahit nga daw ang pinakamababang uri ng hayop. Ano ba ang pinakamababang uri ng hayop mga kapatid? Ang pinakamataas ay ang tao. Pinakamababa mga kapatid. Ayon sa pag-aaral, ang pinakamababa ay ang palaka. Sa insekto, I forgot yung pangalan. Pero alam niyo ba, kahit ipis yan, may purpose yan. Bagamat inis tayo, galit na minsan pa yung napipiling butterfly yung ipis pag lumilipad. Tama ba? No, talagang makakabili ka ng 10 Bible para mapaalis sa isang ipis lang. Pero may purpose yan. Tama ba? Ang dagana lang eh. Tama ba mga kapatid? Ayon sa pag-aaral, research na ng purpose ng nila, buhay nila. Pag isang hayop ang mawala dyan, malaki ang epekto. Tama mga kapatid? Epekto sa mundo natin. Kahit salot na kung tignan, mga kapatid. No. Yung mga lamok na lang eh. Kung wala yan, walang pagkain ng mga butiki. Palanga. Tama mga kapatid? Pagkain nila yan eh. Yung mga ganun ba? Diba? May mga saplot pa nga yan. Tama ba? At kung walang daga, kawawa ang mga pusa. Nagkaroon nila yung pagkain. Kumbaga, favorite na favorite. So, tingnan nyo mga kapatid, ang lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos. Kumbaga, ito po ay perfecto. Tama mga kapatid? It was all perfect. At alam niyo ba mga kapatid, sabi nga doon, everything
The man, the woman, it was all perfect. He said, it's very good. But, ito, but now, Satan perverted that. Sabi pa sa isang quotation ni Brother Branham, dito sa Where I Think Pentecost Failed, sabi niya, so therefore knowing someone, mayroon na isang taong nagtanong, now that might bring up the question in your minds about Satan in the beginning. For someone asked me not long ago, mayroon daw isang taong nagtanong sa kanya, hindi nakatagalan, said, isn't that Satan a creator? Na ang tanong daw, si Satanas daw ba ay Satan a creator? I said, sabi ni Brother Branham, no, sir. God is the only creator there is. One creator is God. He said, well, how did evil ever get here then? If Satan didn't create it, I said, evil is not a creation. Evil, Satan cannot create, but he can pervert what God has created. Yan ang trabaho ni Satanas. No, sapagkat si Satanas ay creation lamang din. Tandaan natin yan. Hindi siya makakapag-create ng anumang bagay sapagkat Satan is only creation by God. No. At kung mayroong tagapag-create, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang trabaho ni Satanas ay mang-pervert. Sabi doon. But Satan perverts what God has created. And God created good. And Satan perverted it to evil. And it's just like any other thing, it's perverted. It's wrong. No. Sabi pa dito ng ating mahal na propeta, dito sa The Bridge Between the Seven Church Ages and the Seven Seals, sabi niya, at syempre, para maisagawa niya ang pang-pervert niya o makapag-pervert siya sa lahat ng mga nilalang ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sabi dito, by the fall of Adam and Eve, who fell from the eternal life to death in the Garden of Eden and brought all nature under them to death. No. Nang ma-fall si Eve and Adam, nawala sa kanila ang eternal life. Nung nawala sa kanila ang eternal life, nagkaroon sila ng kamatayan sa Garden of Eden. At bukod sa kanila, lahat ng mga nilalang ng ating Panginoong Diyos ay nagkaroon na rin ng kamatayan. Nadamay na. Sabi dito, a tree never died. Maging ang mga puno ay hindi namamatay. Before Adam, an animal wouldn't die. Kahit ang mga hayop daw ay hindi rin namamatay. Before Adam, and there's only one thing that cannot die, and that's God. Because He's eternal. And the only way, sabi doon, can ever keep from dying, we have to have eternal life in us, to be son and daughter of God, mga kapatid. No. Sabi pa dito, now by this fall, it has took over and possessed the Garden of Eden himself. He took it over. And now, he has had 6,000 years of deceitful rule, deceiving the people, God's children, as he did then, because they were based on free moral of agency, to act any way they wished to, and believing that they would act right or trusting they would act right, then they come with the wrong act.
and sold their birthright as Esau for the world. And Satan won it, and he took it over, and he had 6,000 years to build up his Eden. As God had 6,000 years to bring his Eden to a close. And by the deceit of the world, or the people now establish his west own Eden in this earth in sin. God's Eden was established in righteousness. Satan Eden is established in sin. Because Satan is sin. God is righteousness, and God's kingdom was established in righteousness and peace and light. And Satan established is in sin and religious sin. Pansinin niyo mga kapatid dun sa mga binanggit natin kanina. Diba? So loob ng 6 na taon, ay 6,000 taon, saan ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Tama mga kapatid? From day 1 to day 6. From 1,000 years hanggang sa ika-6,000 taon. At ang kauna-unang nilalang o ginawa ng Diyos, sabi doon, was light, at ang pinakahuli, mankind. Tama mga kapatid? Ngayon, kung papansin ninyo mga kapatid, from Garden of Eden, ilang taon na hanggang ngayon? In every 2,000 years, may mga kakaibang nangyayari. From Garden of Eden hanggang kay Noah, 2,000 years. From Noah hanggang kay Jesus Christ, 2,000 years. From Jesus Christ hanggang sa panahon natin ngayon, 6,000 years. Ngayon, ang sabi doon, God's Eden was established in righteousness in 6 days. Satan Eden is established in sin. Sabi dito. Sorry, dito sa taas. Sabi dito, and now he has had 6,000 years of deceitful rule. Deceiving the people, God's children, as he did then. Simula nung dinaya, mga kapatid, ni Satanas, ang tao sa Garden of Eden, hanggang sa panahon natin ngayon, yun pa rin ang kanyang paggalaw, ang patuloy na pandaraya, mga kapatid. Sa loob ng 6 na. Kaya nga, sabi nga ni Prophet Seba quotation, hindi na ito, na dati ito daw po ay Garden of Eden. Ito ay naging Satan's Eden na, mga kapatid. Kuha nyo? Kaya nga, God's Eden was established in righteousness. Sabi dito sa taas, he took it over, and now he has had 6,000 years of deceitful rule, deceiving the people, God's children, as he did then. Kung paano niya dinaya sina Eva at Adan noon, ganun din, mga kapatid. 6,000 taon niya nang ginagawa. No. Ang mga bagay na ito. As he did then, because they were based on free moral agency. No. Kasi ang tao ay binigyan ng free moral of agency to choose what is right and wrong. Kumbaga, binigyan tayo ng free moral o free will kung ano pipiliin natin. To act any way they wish to. Kung ano ang naisin nila. To believing that they would act right or trusting they would act right, they come with the wrong act and sold their birthright as Esau did for the world. And Satan won it at sabi dito, at nagtagumpay daw si Satanas dito. And he took, sabi niya, it over. And he's had 6,000 years to build up his Eden. No. Tingnan niyo mga kapatid, kung paano ang Diyos sa loob ng 6,000 taon siyang naglalang at naghari. Tingnan niyo, ginaya ni Satanas. No, huwag niyo mga kapatid. No. As he's had 6,000 years to build up his Eden. As God had 6,000 years to bring his Eden to a close, and by deceit,
deceit of the word, ito yung nangyari sa Garden of Eden, di ba? Anong sabi ng Diyos? Kina Eva at Adan, huwag kayong kakain, ni hipuin man, sapagkat kayo ay mamamatay. Pero ano ang sabi ng Diablo o ng serpente? No, you're not surely die. Ano nyo? Yung utos ng Diyos, binalik ng serpente at pinaniwalaan ni Eva at ni Adan. Wala natin mga kapatid. Or the people now establish his West own Eden in this earth in sin. Yan na, mga kapatid. So, malinaw doon na mula ng pasimula, ang lahat ay perpekto. Tama ba? At nasa maayos na kalalagay. Hanggang sa pumasok sa eksena, sino? Si Satanas. Para i-pervert ang lahat ng sinira. Para i-pervert ang lahat ng nilalang ng ating Panginoong Diyos. Tama ba mga kapatid? Na noon, sabi nga dito, Adam lost his inheritance. Ano yung inheritance mga kapatid? The earth. No. Ang pamana ng Diyos kay Adam, may binigay sa kanya, walang iba kundi ang earth. Na noon siya ang namamahala dito. Tama? Tama ba mga kapatid? Sa Garden of Eden, sabi ng Bible, binigyan sila ng kapamalaan na mamuno sa lahat ng mga nilalang ng ating Panginoon. Sila nga nagbigay ng pangalan kung si Adam nga, mga kapatid nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. Now it passed from his hand to the one he sold out to Satan. He sold his faith in God to Satan's reasoning. Therefore, his eternal life, his right to the tree of life, his right to the earth, belonged to him, and he forfeited every bit to the hand of Satan. No. Lahat ng iyon ay naibigay niya. Kanino? Kay Satanas. He passed it from his hand to Satan. No. Therefore, now it has been returned and has been polluted, and the seed of Adam has destroyed the inheritance that Adam should have had. That's the earth, that's right, seed, the seed of Adam. No. Lahat ng yon, maging yung pamamahala sa mundo, ay bigay niya sa kamay ng kaaway. Na dapat siya, ngayon, si Satanas na ang namamahala. Kaya kung papansinin ninyo, tawid tayo mga kapatid, sa New Testament, di ba? Nung si Kristo ay nasa ilang, di ba? Sabi nga ng Diablo o ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ng sanlibutan. Magpatira pa ka lang sa akin. So patuloy lang mga kapatid na ang naghahari ngayon sa sanlibutan, walang iba. Kundi, sino mga kapatid? Kundi si Jesus Christ. Kundi si Satanas, mga kapatid. No. Na malino doon. Ngunit, alam niyo ba mga kapatid? Sabi ng Bible, ang lahat ng mga nawala dahil sa kasalanan ko ba? Ang lahat ng nawala na naibigay, lahat ng mga naibigay kay Adam, na nawala niya at naibigay niya sa kamay ni Satanas, ay muling naipanumbalik sa totoong tunay na nagmamay-ari. Sino? Ang Diyos. Si Kristo, mga kapatid. No? Siya ang totoo at tunay na nagmamay-ari ng mundong ito. Alam niyo ba mga kapatid, sabi nga dito, everything mankind lost in the Garden of Eden, including eternal life, dominion over the earth, uncorrupted bodies, and fellowship with God, and all creation here on earth is willfully restored
restored to the human race through Jesus Christ, that is the second Adam. Kung merong unang Adam, merong ikalawang Adam sa Book of Romans natin mababasa. Na kung sa unang Adam, mga kapatid, ito ay naiwala at naipasa sa kamay ni Satanas. Sa ikalawang Adam, mga kapatid, sabi ng Bible, ito ay muling maipapanumbalik, mga kapatid. Saan? Sa kamay ng totoong tunay na nagmamay-ari ng mundong ito, mga kapatid. Pero ang tanong, mga kapatid, kung naibalik na sa totoo at tunay na nagmamay-ari ng lupang ito, walang iba kundi si Kristo, so ibig sabihin, dapat mayroon ng kapayapaan. Tama ba, mga kapatid? Wala ng kaguluhan. Tama ba? Dapat wala ng control si Satanas. Amen? Sa ngayon, mga kapatid, hindi pa talaga ito na paghaharian ni Kristo. Kasi may mga kailangan pang maganap o mangyari. Tandaan natin yan, mga kapatid. May mga kailangan pang maganap kasi mayroon pang Great Tribulation period. Tama ba? Meron pa tinatawag na Battle of Armageddon. Meron pa tinatawag na paghahari ni Kristo dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon, mga kapatid. At after nun, meron pa nga White Throne Judgment. Meron pa nga Battle of Gog and Magog. Meron pa nga tinatawag na paglilinis sa mundo, hindi sa pamamagitan ng tubig na kundi ng apoy. Bago ibalik sa original na condition, mga kapatid. Kasi after nun, itatatag na ng Diyos ang new heaven at ang new earth, the new Jerusalem. Ang dating Garden of Eden na nawala, doon pa lang po may babalik. Tandaan natin yan, mga kapatid. So, meaning, mga kapatid, kung titingnan ninyo, alam nyo ba, may proseso ang Diyos. Bago niya ibalik ito sa dating Garden of Eden niya. Una, kung mapapansin niyo, mga kapatid, ang mundo ay nilinis sa pamamagitan ng tubig. Tama ba? Sa panahon ni Noah. Tama, mga kapatid? Sabi ni Prophet, that is a type of justification sa atin bilang isang tao na tumanggap kay Kristo. Di ba? Nilulubog tayo sa tubig. Ikalawa, nung dumating si Kristo, that is a type of sanctification. The blood of Christ ay binuhos niya sa sangkatauhan, mga kapatid. And that is a type of sanctification sa atin. Tama, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo ay nagiging parang banal. Tama ba? At nai-apply natin. Yung ikatlo is baptism of the Holy Spirit. Na ang baptism of the Holy Spirit sa Bible na ang sabi, that is a type of fire. Kaya nga, after ng Battle of Gog and Magog, mga kapatid, ang mundo ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy. Kaya nga, kung mapapansin niyo, mga tao mayayaman ngayon, nagtatayo daw po ng mga bahay, banking, anong tawag doon, silalim ng lupa. Katulad ni yung pinakamayaman tao ngayon, I forgot the name. Sa buong mundo, si Ellen. Yun. May mga bahay daw siya sa ilalim ng lupa, na kung saan, pag doon nagkaroon ng dilubyo sa taas, hindi siya maapekto. Pero alam niyo ba, sabi ng Bible, 10,000 o 7 times, kumbaga, ang init ay aabot doon sa pinaka-outer court ba? Ang tawag doon, inner court, yung magma, nasa pinaka-ano. So, sa tindi ng apoy na ibubuhos dito sa lupa, mga kapatid, sabi ng Bible, maging, di ba ang mundo ay napapaligiran ng tubig? Halos 3/4, tama ba, mga kapatid? Sabi ng Bible, dahil sa sobrang tindi ng init o apoy na ibubuhos dito sa lupa para patayin ang anumang klaseng uri ng mikrobyo o bakterya, ang dagat ay matutuyo. Tingnan nyo? Sa sobrang init, mga kapatid, ganun katindi. Then after nun,
Sabi kasi ng iba, maguguno daw ang mundo at gagawa ang Diyos ng panibagong mundo. Hindi po mga kapatid. Itong mundong ito din yung ating titirhan. No? Kaya kung tayo ay pagod na, gusto na nating makakit ng langit, mga kapatid, babalik din tayo dito sa earth. Dito rin tayo maninirahan. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa Mars, sa Saturn, sa Venus. Wala nga nabubuhay dun eh. Tama ba? Tingnan nyo ang Mars, ilang taon lang pinag-aaralan ng US. Ilang beses na nakakapagpadala pa. Nakapagpadala na ba sila doon? Totoo nga ba talaga yun? Nakakapagpadala sila ng astronaut doon, mga kapatid. Kasi lalo na sa panahon ngayon, napakadali lang naman di ba? Dayain. No. So, dito rin tayo titira. Yung nga lang, may proseso ang Diyos. Hintayin natin yon. Kaya nga sabi ng Bible sa Book of Matthew, I forget the Bible, pero andun yun, basahin nyo. Mapapalad ang taong maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Anong lupa yun? Ito rin yun, mga kapatid. Yung nga, mga kapatid, hintayin natin yung tamang nakatakdang panahon. Kung ngayon, bawal pa mangangkin dyan ng lupa dahil may nagmamay-ari niyan. Pero kung tutusin, tayo ang nagmamay-ari ng mundong ito. Tandaan natin yan, mga kapatid. No, tayo ang nagmamay-ari ng mundong ito. Kumbaga sa mag-asawa, di ba tayo ay nobya ni Kristo. Sa mag-asawa, di ba kung ano ang property ng lalaki at babae, ang tawag nun, di ba, conjugal. No. Kung si Kristo ang lumalang ng langit at ng lupa at sa kanya lahat ng galing mga bagay na nakikita at di nakikita, we as a bride of Christ, kung sa kanya yon, atin din yon. Yan yung mga kapatid. At kung ang lupang ito, yung mundong ito, ay mula sa ating Panginoong Diyos, no, ito ay atin din. Hintayin lang natin yung mga nakatakdang panahon na ibibigay sa atin ito mismo ng atin. Ngayon, wag na muna. Dahil makukulong ka, sigurado yan. May mga no trespassing pa na nakalagay yan na hindi mo basta-basta pwedeng pasukin. Amen, mga kapatid? No. Sa new heaven and new earth, tandaan niyo yung word na yun, new heaven and new earth, itatatag ng Diyos ang New Jerusalem na pinakita ng Diyos kay John doon sa Book of Revelation, yung haba ng New Jerusalem na to. Literal yon. The kingdom of God na nasa 7th dimension. Wala sa 6. Ano ba yung 7 dimension? Yung una, first dimension, earth. Second, I forgot. Yung 2, 3, I forgot. Matter, space ata. Doon nagkakamali. 4, I forgot. Pero pag-aralan, babasahin ko ulit siya, mga kapatid, sa susunod. Pero yung 5, that is hell. No. 5th dimension. Yung ika-6, that is paradise. Yung souls under the altar. At yung 7, mga kapatid, throne of God. At naroroon yung New Jerusalem. Literal kingdom. At meron ng mga nauna na nandoon. Sila yung mga na-rapture. Sila yung mga na-rapture from the Old Testament saints na nandoon na, mga kapatid. Na nasa 7th dimension, which is nasa trono ng Panginoong Diyos, yung New Jerusalem. At sa New Heaven and New Earth, sabi nga ng Bible, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. At sabi nga doon, sa New Heaven and New Earth, doon ibababa ng Diyos ang New Jerusalem. Isang kaharian na bukod tanging ang nobya at ang nobyo ng ating Panginoong Diyos ang naroroon at yung servant of God. Yun yung mga Israelita. Tingnan nyo. People chosen of God. Mga katulong lang natin. Yung mga kapatid. At sino yung mga nasa labas? Siyempre, isang kaharian, hindi pwedeng walang nasa labas. Kumbaga sa pelikula, sa isang kaharian, may reyna, may hari, may mga katulong. Tama ba? At may mga, may mga taong, mga kapatid? Taong nasa labas ng kaharian. Sila naman, yung mga
foolish virgin, righteous person, na maliligtas din naman, mga kapatid, na nasa labas ng kaharian ng Diyos. Special yung nasa loob ng kaharian, yun yung nobya. Tayo yung mga kapatid. Hindi na nyo makagaya ka special. Darating yung araw na yun, mga kapatid. No. Kaya nga, doon sa topic natin, God perfecting is all creation. No. Now, kung titingnan ninyo, bakit mayroong pagpapaging banal o pagsasakdal? Kasi nga, sinira ni Satanas. Tama ba mga kapatid? At ngayon, isinasaayos niya at ibinabalik niya sa original na kalalagayan. Mga kapatid. At kung ang mundong ito, kung mapapansin nyo, sa pasimula, ang lahat ay perpekto at sinira ni Satanas at muling ipinapanumbalik ng ating Panginoong Diyos sa original na kalalagayan, maging tayo mga kapatid. Before the foundation of the world, hindi na kasi anong oras na rin, make it short mga kapatid, pero susunod, gawin ng Panginoong Diyos. Ang ganda kasi yung topic na ito eh. Kung mapapansin nyo, kung sa pasimula ang lahat ay perpekto, tama mga kapatid, sinira lang ni Satanas. Tama ba? At ngayon, ipinapanumbalik ng ating Panginoong Diyos paunti-unti sa mga nakatakdang panahon. At may proseso na pinagdadaanan. Tama mga kapatid? Ganoon din ang tao. No. Sabi ni prophet, God, sabi nga dito, God redeem His all creation. Na ibig sabihin ng redeem means to be brought back into the original creation. Yun ang ibig sabihin ng redeem. Ibinabalik niya ang lahat ng nilalang niya sa original na condition. Alam niyo ba mga kapatid, kahit tayo bilang mga tao, no, before the foundation of the world, sabi nga doon ni prophet, may I add to this woman grace, may I place here in the Bible also as called the elect lady. This Miss Grace, sabi niya, I'm going to talk about. You know, the Bible declares, said to the elect lady, that if you notice, elect come from the word elected lady. One lady among all the other ladies was all elected. Sabi nga dito, sa pagka-dami-daming mga ladies, mayroon lamang iisang lady ang pinili ang ating Panginoong Diyos. No. Like the virgin was to bring forth the body of God on the earth, she was an elected woman. God chose Mary, katulad ni Maria, na sa pagkadami-daming babae sa buong mundo, pinili ng Diyos si Maria para gamitin ng Diyos. Incubator para mailabas si Jesus Christ. Tama po ba mga kapatid? Naiintindihan nila? And also, God has choose an elect lady, which is His bride. She's elected. I hope we're members of that tonight across the world. Sana tayo ay isa sa bahagi o isa tayo dito, mga kapatid. Naniniwala po ba tayo isa tayo sa mga elected lady? Amen. Na pinili ng atin sapagkat dami-dami. Tandaan natin, woman is a type of church. Tama ba mga kapatid? Sapagkat dami-daming mga sumasampalataya kay Kristo. Tama ba? Kasi ang church ay hindi lamang po sumisimbolo sa literal, kundi sa spiritual. Tama mga kapatid? Ang church ay hindi lamang po, sabi nga ng Bible, ang Diyos ay hindi nananahan sa mga tawag dito, gusali na gawa ng kamay ng tao. Tama mga kapatid? Kundi ang Diyos ay nananahan, saan ba mga kapatid? Sa atin, our body is a temple of God, of Christ. Tama mga kapatid? So, sabi nga, church is a type of woman. So, kung titingnan ninyo, maraming mga sumasampalataya kay Kristo. Tama ba? Maraming naniniwala kay Kristo. Tama mga kapatid? Pero sa pagkadami-daming mga naniniwala,
o sumasampalataya kay Kristo, mayroon lamang siyang pinili. No power, please charge battery. Pinili, mga kapatid. Mayroon siyang pinili. Sabi nga dito, elected lady, which is his bride. She's elected across the nation. Rather, sabi nga doon. Kanya mga kapatid. Kasi nga, kung titignan ninyo, before the foundation of the world, by His foreknowledge, meron kasi siyang katangian bilang isang Diyos, yung tinatawag na by His foreknowledge, mula sa kanyang paunang kaalaman, nakita niya na ang lahat. Nakikilala niya ang lahat ng tao. No. Alam niya kung sino ako at kung sino ang bawat isa na naririto, mga kapatid. No. Nakita niya na yan before the foundation of the world. Kaya nga, nagkaroon ng pagpili. No. Pinili niya na kung sino yung magiging nobya niya at sino ang mga part ng foolish, sino yung mga part ng tawag dito, nasa righteous person lang, sino yung mga talagang taong sino yung mga make-believer, unbeliever, lahat yan, nakita niya na, mga kapatid. Kaya kahit yung buhok natin, alam niya yung bilang eh. Kaya ba mga kapatid? Kaya nga, kung mapapansin nyo, ayon sa mga pag-aaral pa natin mga kapatid, no, di ba, nung si Adam, no, natulog ng pagkahimbing-himbing, tama ba? Siya ay binigyan ng kanyang makakasama. Tama ba? Walang iba kundi si Eva. At kinuha niya si Eva sa kanyang kanang tadyang. Tama mga kapatid? No. Hindi man humingi si Adan, pero alam ni Adan kung ano ang kailangan ni alam ng Diyos kung ano ang kailangan ni Adan. Tama mga kapatid? At kusa niya itong binigay. Tama mga kapatid? Kaya nga, sabi ng Bible, ang Diyos ay nagbibigay ng mabuti at mabait na mapapangasawa mo. Kahit hindi mo hingin. Kusa itong dumarating. Niwala ba kayo doon? Doon sa, tawag doon? May tawag doon eh. Yung sa isang titigan lang ninyo, love at first sight, tawagin. Uy, parang matagal na tayo magkakilala. So, ibig sabihin, kumbaga, destiny, nakatadhana, totoo yun. Kaya minsan mga kapatid, nung na-meet ko si Brother Dan, first time, parang na-meet ko na siya ng matagal. At parang nakita na kami ng matagal na. Alam niyo ba kung bakit may mga ganong pakiramdam? At lalo na dun sa mga halimbawa, dun sa mga minamahal natin, asawa natin, girlfriend, boyfriend natin. Sabi kasi ng Bible, before the foundation of the world, ay magkakasama na tayong pumupuri sa ating Panginoong Diyos. Malalim na pag-aaral yun. Before the foundation of the world, nandoon na tayo kasama ni Kristo. Ang tanong, mga kapatid, bakit hindi natin alam? Nalaman lang natin nung tayo tinawag na ng Diyos. Kuha niyo mga kapatid, para tayong nagkaroon ng spiritual amnesia. Sabi ni Patunay, last verse, bago tayo magtapos. Patunay ito. Wala dito cellphone. Bago tayo magtapos sa na to. Patunay na naroroon na tayo. Job, dito. Sa book ni Job, chapter 38,
verses 4 to 6. Wala dito sa notes ko. Sabi po dito sa Job, chapter 38, verse 4 to 6. Sige po. Sa Tagalog po, saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibay ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sino naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? 7. 7. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Yun no, yun yung mga kapatid. Ulitin ko Tingnan nyo, nasaan tayo before the foundation of the world? Dito sinabi dito, bago pa nilalang ang langit at lupa. Saan ka? Sino ang kausap ng Diyos? Sino ang kausap ng ating Panginoong Diyos dito? Si Job. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sabi ng Diyos kay Job. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulo niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Sabi doon, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Nandoon na tayo. Habang ang Diyos naglalalang. Tingnan niyo mga kapatid. The problem is, nauna lang si Eva at Adan dumating dito. Yun lang ang problema, nagkasala sila. Mayroon tayong na-bypass. Kung bakit nagkaroon tayo ng spiritual amnesia na dapat pagdating natin dito sa lupa, katulad tayo ni Adam at Eve na walang kamatayan at hindi galing kay nanay at tatay. Through spoken word. Katulad ng paglalang ng Diyos kay Adam. Yun ang original ng paglalang ng Diyos sa tao, hindi galing kay nanay at tatay. No. Meron tayong na-bypass. Merong nagbigay daan kung bakit hindi natin. Kaya, lumabas tayo dito galing kay nanay at tatay, hindi natin nalala. Kaya nga sabi ni Prophet sa ibang quotation, wala yung pinagkaiba doon sa anong tayo ay nasa sinapupunan pa lang ng ating mga nanay at tatay. Wala tayong kaalam-alam. Siyempre, wala tayong sinasa loob pa tayo. Pero nung isinilang na tayo, at nagkaisip, doon ipinapaliwanag isa-isa, o ikaw, anak ka ng nanay mo, ito nanay mo, pinaglikan niya at inalagaan ka niya, doon mo lang nalaman. No. So, ang ibig sabihin mga kapatid, hindi natin alam kasi bakit nagkaroon tayo ng spiritual amnesia. No. Na ngayon ay ipinapaalala sa atin na tayo ay naroroon na before the foundation of the world. Malalim mga kapatid. Susunod, unti-unti natin yan. At ang sabi ng Bible, bagamat ang Diyos, magpakabanal kayo, sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Tama ba mga kapatid? Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, katulad sinabi ko kanina, kung sa pasimula, ang mundo o lahat ng nilalang ng Diyos ay perpekto, ngunit sinira lang,
At ito ay ipinapanumbalik ng ating Panginoong Diyos sa orihinal na kalalagayan sapagkat, mga kapatid, kumbaga, ang isang bahay na lubusang na luma, kailangan lang linisin. Tama ba? No, para may balik sa original na kalalagayan. Tama mga kapatid? So tayo, ganun din. Before the foundation of the world, tayo ay mga perpektong tao. At ibinabalik lang muli tayo sa original na kalalagayan pero may proseso. Kaya nga, di ba ayon sa pag-aaral natin, naalala nyo, dito sa Bulacan, ang tao ay posibleng maging perpekto sapagkat nilalang tayo sa perpektong kalalagayan. Kung niyo mga kapatid, kaya kung sino ka noon, yun ka ngayon dito. Kung perpekto ka in the beginning, perpekto kang mamumuhay sa mundong ito. Kuha niyo mga kapatid. Pero kung before the foundation of the world, isa ka sa mga nadaya, mga kapatid, pandaraya din ang bunga mo dito sa lupa. Kuha niyo mga kapatid. So, actually mahaba to. Inelaborate ko lang para ito kasi magiging topic ko sa sama na kayo? Santa Ignacia. Kumbaga, inelaborate ko lang siya. Kumbaga, itinipo paano ang mundo in the beginning perfect at ipinapanumbalik lang din sa original na kalalagayan ganun ng tao. Before the foundation of the world, tayong lahat ay perfecto. Ngunit na-pervert lang din. At ipinapanumbalik ulit tayo ni Kristo sa original na kalalagayan natin. Kuha niya mga kapatid, kung noon si Adam and Eve may buhay na walang hanggan, ibinabalik din tayo doon, di ba nga? Sabi ng Bible, no, Jesus Christ is the only way of our salvation para magkaroon tayo ng eternal life. Tama ba, mga kapatid? Ibinabalik yun sa atin. At yung pamamahala dito sa lupa na dati na kay Adam and Eve na ibigay nila sa pamamahala na ibigay nila kay Satanas, kaya nga si Satanas nang namamahala dito, tayo bilang sons and daughter of God, mga kapatid, ibinigay na. Kaya nga, meron tayong control. Yung aso nga lang eh. Tama ba? Pag sinabing, doon ka, tinan mo, di ba, sumusunod? Kasi ninyo, tama ba? Sumusunod. Manahimik ka. Di ba, sumusunod? No. Tama po ba? Napapasunod ng tawang hayop. Hindi na bago yung kasi in the beginning, no, napapasunod ni Adam ang mga hayop. Yun ang kalalagayan ng tao, mga kapatid. Kuha nyo? No. So, naway meron tayong natutunan sa gabi nito. Bagamat maikli lang at exciting yung mga ibang pero pag may pagkakataon, gagawin kong series ito para ma-share ko sa inyo mga kapatid. So, ilaman po. At naway tayo po ay nabusog doon. Tayo po ay dadako muli sa pagpapanalangin. No? So, yun lang mga kapatid. At tayo po ay dadako na sa pagpapanalangin. Tayo po ay maaari na sakto ang oras. Hindi na lang. Pero at hanggang sa matapos yung prayer niyo. Thank you, Lord.
Power on. Bluetooth connected.